Maring Ethel. Katapusan na. Di ba sabi mo sa akin, katapusan ka magbabayad? Naku, Nina, late ka naman dumating. May pamahiin kasi ako. Bawal maglabas ng pera paggabi. Kaya bumalik ka na lang pag may araw na. Mare, aabot mo lang naman yung pera. Malas nga yun, Mare. Eh, di ba ayaw natin ng malas? Kaya bumalik ka na lang, basta. Pangako yan, ha? Oo naman. Hindi ako papalya sa'yo. Magpakimula ka man lang pakinabang sa akin. 100 lang, 100. Wala kang maiabot. Ang bunganga mo, nakakaburido. Alam mo kung may pera lang ako dito nga hawak, papakain ko dyan sa malaki mong bunganga. Talaga ba? Makahimik ka. Buisit! Buisit, mas buisit ka. Bahala ka sa buhay mo. Kain nga, wala kang maibigay, maipakain ni pera pa. Buisit na. Oh, anong ginagawa mo dito? Pinapapunta po kasi ako ni Mama. Yung utang daw po ninyo. Yan eh, yung nanay mo. Ang galing eh, no? Wala man lang palugit. No? Palibhasa nagkaroon lang ng negosyo. Mata pobre na. Hindi naman po. Kailangan lang po talaga namin kasi may nangyari po kay Papa. Ayun eh, no? Kung makagawa kayo ng istorya, Inam, galing. Ang sabihin mo, nanggigipit lang talaga kayo. Paano nakain mo yung nilagay ko dyan? Sharon! Nakakalok. Oh! Bakit naman inaway mo yung anak ko? Naniningil lang naman, ah. Eh bakit? Sinong hindi magagalit sa panggigipit ninyo? Ayo. Anong panggigipit? Naniningil kami. Utang yun. Ayun nga eh, problema sa'yo, ang tigas mo, ang tigas ng puso mo, kung makapaningil ka, akala mo naman naghihirap ka na. Ano gusto mo mangyari? Gusto mo hindi muna kami makakain bago kami makapaningil? Ganun ba gusto mo? Hindi ba dapat nagkukusa kayo magbayad? Sharon naman, kailangan ng pamilya ko ng pera ngayon. Kailangan, oy, bakit? Lahat naman tayo may pangangailangan na. May kailangan ka, may kailangan ako. Oh, ang tigas mo, Nins. Matigas? Ako pa matigas? Anong matigas doon? Naku, Mare. May nakarating sa akin balita. Nagkasagutan daw kayo ni Sharon. Hayaan mo na yun, Mare. Eh, yun na nga. May kumakalat na chismis na nanggigipit ka daw at nanghaharas. Mare, mali ba ako? Mali ba yung naniningil ako? Inutangan ako eh. Mare, kaya nga rin ako pumunta dito eh. Kasi kailangan ko na sana yung 1.5. Nagpapadala naman yung asawa mo ngayon, di ba? Kasi, Mare, hindi pa nagre-reply yung asawa ko. Mukhang busy pa sa Saudi, sa trabaho niya. Magbabayad naman ako, kaya tayo mo na lang. Social ka na talaga, Ma'am Ethel. Big time, ha? Nakakapagpariban ka na ngayon. Siyempre, beauty pa din tayo. Nagpadala kasi si Mister, kaya ayan, naggastosan ng sarili, di ba? Ano ito nababalitaan ko? Na may utang ka daw kay Nina. Hayaan mo na yun. Mabait naman si Kumare. Ang importante, pagandahin mo ko. True. Ako pa ba? Go! Palugit na naman sa rentang. Paupahan ang negosyo ko. Anong kala niyo sa akin, Charity? Pasensya na po kayo. Kasi ang totoo eh, may nangyari ho kasi sa asawa ko eh. Isang linggong palugit. Kapag hindi pa kayo nakapagbayad, magbalot-balot na kayo at lumayas kayo. Mga peste. Pasensya, naku. Anong gagawin natin? Medyo maayos na rin naman yung pakiramdam ko eh. Pwede na ako magtinda ulit. Eh kung mangutang na lang kaya muna ako pang puhunan para din sa live selling ko. Ma, ikaw pa yung mangungutang? Ikaw ta nga itong maraming sisingilin? Si Ninang Ethel, nakita ko kahapon, nagpapariband. Ang dami po niyang pera. Saan na lang po kayo singilin niyo? Sigurado ka? Opo, Ma. Hoy, Ethel! Ganda ng buhok mo ah. Mukhang ginastosan. Ay, hindi. Ganyan na talaga yung pagminsan. Nagigising na lang ako, maayos na.
Kahit nakita ka ng anak ko na nagpapariband? Ano yun? Nagmamanman na kayo ngayon? Nagtitik-tik na kayo ngayon? Ha? Wow ha? Tama nga ang chismis. Maliit na halaga ng utang sa'yo, pakiramdam mo, may kapangyarihan ka na! Pa, pakibaba naman yung paa mo sa lupa. Ang yabang mo eh. Ang laki ng pinagbago niyan. Dumami lang kita. Akala mo, sindera na. Kala mo kung sino ka?